ito pa isa mga bossing. Ilang araw yung impeachment na yan? Aabot yata yan hanggang Pasko. Sabi nila, baka umabot yung impeachment na yan hanggang Pasko. Meron pa ba tayong Blue Ribbon Committee hearing? Po, tang ina niyan. Uulan na naman ng malalakas. Mag-uulan na naman ng malakas, may panibago na naman mga dilubyong ihahatid sa atin yung mga puta pagdanakaw ng mga hayop na yan sa flood control. 2023, 24, 25, 26 hanggang 2027 putang ina ninanakawan tayo ng mga yan. Dapat etong si Erwin Tulfo dahil siya naman ang Blue Ribbon Committee chairman, dapat nag-ano siya, tawag dito, nag-iimbestiga na siya sa Blue Ribbon Committee. Yan ang talagang dapat inimbestiga kasi yun talaga nakaw yun eh. Nakaw yun mismo si Bongbong Marcos nagsona siya, sabi niya mahiya naman kayo. Ibig sabihin, even Bongbong Marcos is accepting na may pagnanakaw talaga sa kanyang administrasyon. Anak ng tinapay yan. Oh, may pagnanakaw sa kanyang administrasyon, siya mismo ang umamin nun, ha? Siya mismo umamin. Oh, tapos kita mo, aabot to hanggang dapat yun ang iniimbestigahan ni Erwin Tulfo, putang ina ka. Sinabi na nga nung amo mo na mahiya naman kayo, tapos hindi ka nahihiya, hindi ka dahil dito sa impeachment na ito, yung mga importanteng hearings wala na. Monday, Tuesday, Wednesday, ang kanilang impeachment. May Huwebes at Biyernes, hindi naghihiring ng mga komite itong mga putang inang senador na ito. Pati itong mga hayop na mga pati itong mga hayop na mga kongresista na ito, hindi rin sila hindi rin sila mga bossing naghihiring-hiring. So ayun ang malaking problema natin, yung flood control scandal, hindi na yan madidiscuss. So yun napagtatakpan na yan. Napagtatakpan, tumataba na nga si Bongbong Marcos dahil hindi na napag-uusapan yung flood control scandal. Natatandaan nyo, nung makaraan si Bongbong Marcos parang papanaw na. Nakita niyo itsura ni Bongbong Marcos, parang putang na dalawang bulate na lang ang paper, masusunod na kay Mimali siya. Pero nakita niyo ngayon, ang taba na naman ni Bongbong. Ang taba na naman, ang sigla na naman ng tarantado. Bakit? Kasi hindi na naman siya napag-uusapan. Yung flood control mess, hindi na pag-uusapan. Nagtagumpay si Tito Soto, si Lacson at saka si Erwin Tulfo na mapagtakpan yung flood control scandal. Kaya ang gusto nilang mangyari, impeachment. O, ganun. O, impeachment. O, ano pa ang pinagtatakpan ng impeachment aside from yung flood control scandal? Budget ng 2027, mga bossing. Hindi nyo alam to. Oo, pero yung budget ng 2027, imagine mo aabot ito hanggang Pasko, di ba? O, pag umabot ito hanggang Pasko, Lunes hanggang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di na sila nagtatrabaho. Ha? O, ngayon, ito problema. Pinirmahan na ng Pangulong Manggagancho. Yung budget natin, 7 trillion na naman. 7+ trillion na naman yung budget natin sa 2027. Puta ina, yung budget ng 2026 na 7 trillion din. Hindi pa natin nararamdaman. Putsang ina, pinag-uusapan na naman nila yung 7 trillion na budget sa 2027. O, may mga proyekto ba't programa ngayon 2026? Wala. Bakit? Ang meron ngayon, impeachment. Gaano kalaki ang perang gagastusin nila sa impeachment? At least 2 billion. 2 billion ang gagastusin nila dito sa impeachment na ito na ang hinahabol 125 million. Dun sa 125 million, tila mo 50 million na lang yung kanilang hinahabol because according to COA, properly accounted naman yung pera na yan. Meron lang mga konti na kailangan nila ng mga additional information at additional documents para ma-write off yung natitirang ilang milyon. Ganun lang kaliit yung hinahabol. Tapos, ang laki-laki nung ginagastos dyan sa impeachment na yan. Ang masakla, pinirmahan na yung trillion na budget. Pinirmahan na yan, no? So, kailangan balangkasin na ngayon. Yung mga congressman na babalangkas ng budget, nasa impeachment. Yung mga senador na babalangkas ng budget para sa 2027, nasa impeachment. Lahat buti sa Congress, kahit pa paano, ang dami nilang tanga doon, di ba? 300 silang tanga. At least ilang tanga lang yun nandiyan sa Senado ngayon nanonood na impeachment. Pero ang dami mga tanga doon sa Congress doon. Hindi naman gagana yun kung wala yung mga yan. O yung senador, talagang pila yung senador. Bakit? Lahat sila nakatutok dyan. Yung 3 nakakulong pa. Yung 2 nakakulong, yung isa nagtatago pa. So ang laki ng problema natin mga bossing. 7 trillion ang budget natin for 2027. Anong araw na ngayon? July na, August, September, October, November, December. Meron na lang silang 5 buwan para planuhin kung saan mapupunta yung 7 trillion na yun. Busy sila sa impeachment. Anong gagawin nila? Yung 7 trillion na yun, putang ina niyan, nanakawin nila yung paano. Gagawa na naman sila ng mga kung ano-anong tarantadong kung saan nila ilalagay yan, di ba? Tapos, ibibigay nila sa Senado, madalian na naman. Madalian na naman yan hanggang sa ipipressure sila. Siyempre, ang mga senador, busy sila sa impeachment. Tapos, paano nila ngayon i-scrutinize yung budget ng 2027 kung busy sila sa impeachment? Yung mga congressman na wala sa impeachment, putang ina, nilalagay na nila yung mga pera sa 2027 doon sa mga maleta nila. Nilalagay nila yun, kasama na yung mga komisyon nila. Pagdating yan sa Senado, wala nang oras yung Senado para pag-aralan yun. Kasi nga, masyado silang busy dyan sa impeachment. Ano mangyayari sa budget ng 2027? Tandaan nyo. Kailangang nakawin nila yung budget ng 2027. Kasi nga, 2028, putang ina, eleksyon na. Kailangan makakuha na sila ng sandamukal na pera. Para pagdating ng 2028 elections, meron silang pang tustos. Sa 2028 kasi, ang budget mo dyan, kalahati lang yung magagamit mo sa 2028. Dahil nga, Mayo, actually hindi nga kalahati. June, July, August, September, October, November, December. 7 months na lang na budget ang magagamit mo talaga dyan. Kasi yung unang tatlong buwan, February, March, April, May, unang 5 buwan, ano pa yan administrasyon na pera pa yan.
So, ang pera ng susunod na administrasyon sa 2028, pang 7 buwan lang. So, itong 2027, sobrang importante nitong 2027 dahil diyan nila kukunin lahat ng pera para sa pambili nila ng boto sa 2028. Pambayad sa Comelec, pambayad kay Kapitan, pambayad kay kay ganito, kay ganyan, pambayad sa mga hayop na yan. Yun ang malaking problema natin. At tayo, nalilibang tayo sa impeachment, hindi natin naaasikaso yung flood control. Itong malaking problema yun. 2027 budget, nanakawin nila yan para sa 2028 election. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Kaya, naku po, naisip nyo ba yan? Ako lang nakaisip niyan. Oh, naisip nyo ba yan? Naisip nyo yung ano na yan, yung mga bagay-bagay na yan. Kung hindi nyo naisip yung mga bagay-bagay na yan, ayan na, ibinigay ko na sa inyo. Oh, ibinigay ko na sa inyo yung hindi nyo alam, no? Oh, di ba? Oh. Hindi nyo alam. Oh, yung 2027 talaga, plano nilang itago yan. Oh, plano nilang itago yan pag dahil sobrang busy nilang lahat. Oh, iano nila yan. Wait lang ah. Oh, diyan lang kayo. Diyan lang kayo wait lang. Ayun. Oh. So ayun ngayon mga bossing, yun na ngayon ang ano natin, yun ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin yan with lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo na mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Ano yan? Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para lagi may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano para hindi sila huminto. Kapag masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-anomalyang budget ang 2024 at 2025, yung 2027 budget, maniwala kayo, putang ina niyan, ubos yan. Ubos yan. Walang programa. Tandaan niyo pagka-election. Pagka-election, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto, bawal. Kasi parang lumalabas yan Parang binibili mo na yung boto ng mga tao. So bawal yan. Lagi niyo tatandaan yan so yung 2027, lagyan niyo sa isip niyo, yan, budget yan para sa 2028 talaga. Yung nanakawin nila dyan, ubos yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putyang ina na nakawin nila yan. Pati yung Malacanang lalo na yung Malacanang. Kailangan niya nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi niya pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati nun sa susunod na administrasyon na Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez. Kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 eroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng susunod na administrasyon. Di ba? So yun mga bossing Yun. Magsisimula tayo ng video. Eto, reaction na natin etong video nitong ulol na ito. Mamaya na kaya yan. Hindi, sige, mabilisan lang. Natin tong video nitong ogag na ito. Tanginin yan. Si Kokey na napakayabang, napakagaling sa press con pero hindi kayang tumayo sa podium, hindi kayang tumayo sa Senado, sa impeachment court para patunayan na meron talagang pagkakasala si Inday. Ang galing sa press con. Si Inday ganito, si Inday ganyan. Ang galing sa mga interview pero bobo naman. Bakit? Kasi kung talagang magaling siya at talagang sigurado siya na si Inday Sara ay mako-convict niya, siya mismo dapat ang nagpipresenta ng ebidensya. Siya mismo. Inasa niya doon kay Ligutan. Inasa kay Ligutan, kay Kapunan, at kung sino-sino pang mga abogado, inasa nila doon. Hindi, yung mga abogado na yun, normal naman na mga abogado yun, hindi naman sila yung mahilig mag-akusa sa social media, itong mga gago na to ngayon, meron siyang mga sasabihin dito na conflicting sa kanyang mga unang mga pahayag na. Sige, sabi kasi, sayang aksayado lang sa oras yung impeachment. Ako naniniwala talaga ako, aksayado sa oras, bakit? Una, hindi mai-impeach si Inday Sara. Hindi nila kayang maabot yung 16 votes na threshold. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. At habang bumababa yon mga bossing, yung votes to acquit, bumababa din. So kung mabilis ma-achieve yung votes to convict, mas mabilis na ma-achieve yung votes to acquit. Tandaan niyo yan. So malabo yun. They cannot and will not ever convict Inday Sara. Unang-una sa lahat, senador ako. Masyado akong sikat. Boboto ko sa impeachment ni Inday. Di nasira yung chances ko sa Visayas at Mindanao. Duterte, Visayas at Mindanao yan. Hindi mo kayang manalo bilang isang senador ng Luzon lang ang hawak mo. Kahit gaano karami ang boto ng Luzon, hindi yan mas dadami sa boto ng Visayas at Mindanao. At kapag in-impeach mo ang isang presidente o presidentiable na very popular hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, dahil si Pangulong Duterte taga Cebu, Danao. Tapos sabi niya, waray din siya. Si Inday Sara, taga Mindanao. At syempre, yung mga kamag-anak nila nagkalat yan sa buong Visayas at Mindanao. And sikat na sikat talaga sila sa Visayas and Mindanao. Hindi naman siguro kayang magsalita ng Bisaya ng katulad ng pagsasalita ng Bisaya ni Inday Sara etong mga tatakbong presidente sa mga susunod na eleksyon. So, kanila ang Visayas at Mindanao. Luzon, at least mga 40% ng Luzon, kanila din yan. So ngayon, ganun karami yung magagalit sa'yo. Paano ka mananalo bilang isang senador? So, papatayin ko ba yung aking chances na manatili sa kapangyarihan for the next 6 years? So wala talaga, even the majority, not all of them will vote for Inday Sara's impeachment. So this is a waste of time, this is a waste of money, and this is a smokescreen para pagtakpan yung impeachment, yung flood control scandal, at saka yung 2027 budget. Yun.
Pakinggan natin sasabihin ng OGAG na ito. Yung totoo na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more Kasi ang sinasabi ng tao, sayang yung pera, dapat i-google na lang sa iba, ibigay na lang sa mga mahihirap. Kasi nga nung kinumpute, for 92 days, aabot ng 2 bilyon eh. Ang laki ng 2 bilyon mga bossing. Ilang classroom na yun? Ganun sila eh, di ba? O yung Dolomite, ilang classroom na yan? O yung binayad sa ganito, ilang ano na yan, ilang libro na yan? Ganun sila eh, di ba? O so ngayon, binabalik sa kanila yon, yung taste of their own medicine. Kasi ganun ang argumento nila eh. So yung impeachment, masyadong mahal yan. Yung impeachment, ganito yan. Yung impeachment, ganyan yan. O sayang, gamitin na lang natin sana sa iba. O anong sabi niya? importantly, hindi rin naman pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda ng pondo para sa Kongreso at Senado. Oh, putang ina. Oh, ang sabi niya, hindi daw pwedeng itakda o ilagay sa iba yung budget ng Congress at ng Senate. Anong mangyayari radon? Kapag ka inilipat, anong mangyayari? Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun, kaso yun. Gusto ko rin. Oh, kaso yun. Tarantado ka talaga. Oh, sa kanya mismo nagsalita, sa kanyang salita mismo. Sa bibig niya mismo nahuli na yung pera na nakabudget dito, para yun dito. Yung budget ng Senado at ng Congress, para yun sa Senado at Congress. Hindi yun pwedeng gamitin sa iba kasi kaso yan. O bakit yung Dolomite, iniimbestigahan mo? Bakit yung Dolomite Beach, sinasabi ninyo na sana binigay na lang sa mahihirap, sana binili na lang ng ganito. Anong pakinabang natin dyan sa dagat na yan? Ay bay, gago ka pala eh. Ikaw alam mo naman pala eh, na kapag budget para sa isang bagay, dapat ginagamit dun sa bagay na yun eh. Kasi pag hindi mo ginamit para doon, malversation yun eh. Malversation yun, oh, di ba? Di ikaw mismo ang nagsasabi na yung budget para doon sa Dolomite Beach na inaprubahan ng Supreme Court, inaprubahan din ng mga kongreso, binadgetan mismo ng gobyerno para sa Dolomite Beach, hindi mo pwedeng ilipat sa kung ano-ano kasi kaso yun. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Tang ina, bobo ka eh. Nahuhuli ka eh. Oh, so ibig sabihin, yung budget ni Inday Sara para dito, para yun dito. Hindi pwedeng dalhin yun sa kung saan-saan. Yung confidential funds ni Inday dapat binigay na lang dito. Hindi pwede yun. Because kapag ka nagpa-approve ka ng budget para dito sa baso na ito, kailangan mapunta yan sa baso na ito. Kasi pag napunta yan dun sa ibang baso, putang ina, ibig sabihin kaso yan. Galing mismo sa bibig mo, Ridon. Oh, so ngayon, sinungaling ka talaga. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako? Oh. Decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit doon sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo. O, diba? Kasi nga, masasapol sila Lourdes Villaviray. Salamat sa'yo, ha? Namiss ko si Lourdes Villaviray. Masipag to, eh. Magpakulay. Galing Saudi Arabia to, eh. O, so, di ba kasi sinusukol na sila, eh. 125 million yung hinahabol nyo, tapos gagastos kayo ng 2 billion. Hindi ba kayo tanga nun? Hindi ba kayo lugi nun? Di ba medyo lugi kayo nun? O, ngayon, kailangan nyo i-defend yun. Ito ang problema sa mga bobong mga congressman. Na, putsang ina, pabago-bago sila, hindi talaga sila consistent. At saka para lang talagang mapagtanggol nila yung kanilang ginagawa, kahit kabubuhan na pinagsasabi nila. Para sa impeachment proceedings, no? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinapondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions ng Kongreso at Senado. O yan, pondo. Ganon din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinapondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at gampanin. Yun yung unang punto. Pangalawa, wala naman ho nga dagdag na pondo na ginagamit dito po sa paggugol ho ng... Yun na nga, walang dagdag na pondo. Anong ibig sabihin nun? So yung pondo na dapat na napupunta sa ibang programa, serbisyo, sinusunog dito. Saan ginagastos yon? Kuryente, tubig, pagkain yung mga putang ina nyo, security nyo, lahat siya internet, kumbaga lahat ng sinisinghot dyan sa loob ng gusali na yan, bayad ng taong bayan. At the expense of looking for accountability ng 125 million na even COA is claiming walang problema sa pagliliquidate ng Office of the Vice President. Wala. COA na ang nagsabi niyan. At the expense of that, gagastos tayo ng sobrang laki. Parang bumili ka ng kotse. Bumili ka ng kotse, nakamura ka. Magkano yung kotse? 20 mil. Wow. Oo, tapos yung 20 mil na yan, putsang ina, sira yung makina. Yung makina na yan ngayon, ay papaayos mo, gagastos ka ng 300,000. O di sana bumili ka na lang ng 300,000 na sasakyan na ayos, nagagamit mo na kaysa bumili ka ng sirang 20 mil pero gumastos ka ng 300,000. Unmodified opinion na tawag doon, yung kay Inday Sara. Oh, so ganun lang din yun. So yun yung logic ng tao, simple logic. Pero sa kanya, may budget na kasi to, may budget, wala naman dagdag na budget para dito. Alam namin. Kaya lang, hindi naman pwede na kung walang impeachment, ibig sabihin yung pera na yan mapupunta sa iba. Paano kung bumagyo bukas? Bumaha bukas. Oh. Saan kayo kukuha ng pera? Sa mga sa emergency funds. O yung mga emergency funds na yun, dapat kasi kung wala sanang impeachment, di ibig sabihin meron tayong 2.2 billion na magagamit sa ibang serbisyo kasi hindi nga yan dagdag na budget eh.
O, doon sa 7 trillion na budget last year, yung 2 billion dito napunta. Dito mapupunta sa impeachment ni BP Sara. Na dapat mapunta sa ganito. O, hindi ba? Yun lang naman yung simple nun eh.